91W, considering nalusaw na dahil makikita sa satellite imagery, ito ay sasama sa monsoon trough, ni tropical storm, Maria na tinawag na sa international name. Pero mga ulanin sa bansa, magpapatuloy pa rin sa kaluran ng bahagi ng bansa, especially sa may bandang kaluran ng Mindanao at Eastern Visayas at parte ng Bicol region. At predicted, geomagnetic storm, posibleng umabot ng G2 geomagnetic despite na walang naka-forecast ngayong araw. Pero, solar flare naganap kaninang umaga. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, August 8, 2024. Ang oras sa ating boss may umaga ay alas 10:59 na ng umaga. Nakakaranas tayo ngayon since kanina madaling araw ng mga localized thunderstorms at sa ating thunderstorm watch ay inaasahan daw ay most likely na mabubuo o magkakaroon ng posibleng mga isolated sa Ilocos Norte o sa loob ng 12 oras. So expected din ang bahagi ng Cagayan na makakaranas din daw ng mga localized thunderstorms anytime ngayong maghapon daw. So ingat sa mga kababayan natin dahil patuloy tayong makakaranas ng mga biglaang buhos ng ulan, busog pa rin ang tuloy na hatak sa ating southwest delays bagamat kukunti at manipis lamang ito. At makikita sa ating Doppler radar imagery, ang animation nito, makikita po na naka-affect pa rin mataas ang water vapor sa bahagi pa rin ng portion ng Bataan, Subic at Metro Manila area. So anumang oras ngayong maghapon patuloy tayong makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Isolated po ito so walang definite o exact time na mga aasahang pag-ulan. Di gaya kanina, nagkaroon tayo ng mga moderate at mga heavy rain showers mula kaninang umaga mga folks. So expected yan na ngayong maghapon pa rin sa iba't ibang panig ng Metro Manila. So magdala po ng pananggalang at ingat kung sakaling biglaang mabilis ang pagbaha. Sa lowest temperature nito lang, naki-weather station kaninang 9:30 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.5 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng lowest na pinakamataas na temperatura na nasa 32.1 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:33 PM. Ibig sabihin lamang, manatiling mababa para sa amin, despite na nasa dangerous level ang heat index na nasa 43.1 degrees Celsius. Pero sa amin sa Caloocan, may tuturing itong comfortable na. Pero kung titingnan natin sa ating phase systems and past 24 hours, nangunguna naman ang Infanta Quezon sa may pinakamataas na temperatura, 35.1 degrees Celsius. So parang pumangalawa ang Tuguegarao, just in case. Sa lowest temperature naman sa bansa ay ang Baguio na nasa mas tumaas ng Baguio ang temperatura nila na nasa 17.8 degrees Celsius ang lowest temperature. Sa inyo lang naman, patuloy ang Subic na nakakaranas sila ng 85 mm na total rainfall. Kaya ingat po itong maghapon pa rin. Expected pa rin ng mga pag-ulan. At ating outside humidity, mataas po ang concentration at 83%. Pero bumaba na ito ng 11% since last hour. High pressure area tayo sa Metro Manila at 1,010 hectopascals. Instead ito since last hour. So medyo mataas ang atmospheric pressure natin sa Metro Manila. So asahan na maglalaro po ang dry at maliwarasan mawid pero maya-maya magiging gloomy at makakaranas na naman ng mga makulimlim at biglaang buhos ng ulan. So medyo overcast din ang inaasahan maghapon. Sa high tide and low tide status natin ay pa-maximum high tide po tayo. So kung sisilipin natin yung ating almanac, kung ilan ang high tide natin ngayong araw, expected, naasahan, hindi masyado mataas at 0.5 meters lamang. So katamtaman lamang ang taas dito. Inaasahan lamang na abot ng 1.2 meters mga nitong mamayang tanghali pa. Mga 12:05 ngayong tanghali pa lang aabot sa 1.2 meters ang taas. So, mga mula siguro mamayang tanghali pa mag-high tide dyan. So, pwede po rin kayong lumayag dyan sa Pampanga, Manila Bay. Wala po tayong magiging problema. Pero dito sa may kalurang bahagi kasi ng Manila Bay,
umaabot na raw yung oil spill. So mukhang avoid muna siguro kayo dyan. Medyo layo-layo muna kung saan nang gagaling yung area na kumalat na oil spill dyan sa kaluran ng Manila Bay. At dyan sa bahagi rin ng kaluran ng Zambales, so medyo layo-layo po muna kayo sa may bandang West Philippine Sea. Ingat na lamang sa medyo malakas na bugso ng hangin, dulot pa rin ng south westerlies. Wala naman tayong problema sa air quality. So, mga nakarang araw, maganda naman ang naging air quality natin. Siguro dahil sunod-sunod at malakas po ang higop sa ating hangin sa paligid, bunsod ng southwesterlies. Samantala sa ating almanac, sumikat ng haring araw kaninang 5:41 AM, ito nasa lulubog ito mamayang 6:22 PM. Ang ating 12% illuminated na po ng waxing crescent, liliwanag ng buwan. So, kasisikat pa lamang nito kaninang 8:34 AM. Ayan, nasa elevation, moon elevation ito 35 degrees. So, matatanaw natin yan sa himpapawid kung saang area na klaro ang inyong himpapawid. At inasa lulubog ito mamayang gabi at 8:55 PM. At sa ating local weather outlook, para ngayong Huwebes at Biyernes, nasa particular ding aasahan nating panahon hanggang bukas. So almost stationary sa loob ng 7 araw mga folks. Take note yan. At ang ating chance na pag-ulan hanggang bukas, ngayong araw ay 100%, pero bukas daw nasa around 58% ang chance daw na uulanin. ISL lowest temperature expected, naglalaro sa 31 degrees Celsius and lowest temperature expected ay nasa 26 degrees Celsius na. Pero kung titingnan natin sa short term, weather forecast natin hanggang this weekend, patuloy pa rin tayo makakaranas ng partially cloudy at mga kalat-kalat na pag-ulan. Medyo mas mababa lang daw ang pinapakitang forecast na 30% na uulanin daw sa amin sa Caloocan, na 30% according dito. So maaari pa rin magbago ang forecast na yan this coming weekend. At least meron tayong idea sa darating na whole weekend. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery bago muna natin pasinin ang ating binabantay low pressure area. Una-una dito sa bahagi nga po ng Hilaga Luzon ay bagamat katamtaman ang lagay ng panahon sa Batanes Group of Islands, nagiging partly cloudy to mostly cloudy ang bahagi na yan ng Itbay at Batanes at ilang bahagi ng Mabuyan Islands dulot ng trough o remnant trough ni 91W. Ito ay may magtatanong na magiging bagyo po ba yan? Well, so far, kinonsider na may ibang mga meteorological agencies ito ay dissipated na po dahil makikita po na sumasama na siya sa monsoon trough ni Tropical Storm Maria nga po. I-discuss natin mamayang konti. Samantala sa buong bahagi ng kanluran ng Northern Luzon, patuloy pa rin magiging partly to o partially cloudy pero expected pa rin ang mga isolated localized thunderstorms lalo na sa hapon, sa gabi o madaling araw po. Dahil madalas, bakit sa gabi o madaling araw? Kasi dito yung pinaka-equal na tama na temperatura na mataas ang accumulated ng water vapor. Kaya natataon po sa gabi or madaling araw na or umagang-umaga, maaga sa umaga, bumubuhos po ang ulan. Dahil yung accumulated ng water vapor, doon lamang nagpapang-abot sa landmass. Especially doon sa may kanlurang bahagi ng Luzon, kasama na ang bahagi ng Metro Manila at ilang portions ng kanluran ng Mimaropa area. Pero dahil manipis na po, wala halos tayong southwest monsoon uli. Dahil yung ibang southwesterlies ay temporarily nahahatak pa rin yung ating southwesterlies dito patungo sa direksyon ni Tropical Storm Maria. Tinawag ito sa international name. Dahil wala naman to sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Napakalayo na nga. At makikita po na katamtaman ang nararamdaman ngayon ng bahagi ng Northern Luzon. Asahan pa rin ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms sa buong bahagi pa rin ng kanluran ng Northern Luzon. Kasama ng La Union, Benguet pa rin, pati na rin ang bahagi ng Pangasinan, Zambales, pababa na yan ang bandang Bataan at Subic. Siyempre, hindi lusot ang parte ng Metro Manila. Pero sa bahagi pa rin ng Central Luzon, patuloy pa rin tayo makakaranas ng katamtamang panahon na pagdating ng hapon o gabi ay isolated rain showers and localized thunderstorms. Sa silangan naman ng Northern Luzon ay katamtama araw po. So asahan po ang mataas na temperatura diyan maging sa mga taga-Tugigaraw. At makikita natin above 34 degrees Celsius na kagad ang pumipitik sa bahagi ng Tugigaraw. So iwas po sa dehydration dahil asahan na mas mataas ang magiging temperatura ninyo diyan. Hindi kagaya ng mga Tagalawag at Ilocos Norte. So kitang-kita natin sa ating temperature contour map mula sa Data Feed Pag-asa, kitang-kita po na nangunguna na naman ang Tugigaraw sa may napakataas na temperatura as of 11 o'clock AM ngayong umaga.
Pero asahan po ang ilang bahagi ng silangan ng Northern Luzon mula Isabela hanggang Kasiguran Aurora, pababa na ng Dares ng Quezon Province. Pagkot sa katamtaman, maaraw na makakaranas muna kayo ng mga alinsangan, pero pagsapit ng hapon, naka-forecast po na mataas-taas. So 45% to 60% chance na magkakaroon daw kayo ng mga isolated rain showers. Pero hindi tumatagal ito ng more than 30 minutes, tumitigil din agad dahil klaro naman ang silangan ng baybay ng Northern Luzon. Pero mula sa Central Luzon, mula Tarlac, pababa ng Angeles, Pampanga at Bulacan, bukod sa medyo partly cloudy tayo dyan, puro partially cloudy. So expected pa ng isolated rain showers and localized thunderstorms. Pero magpasok ng Metro Manila, mas mataas ng bahagya ang water vapor surface. Kung titingnan natin sa water vapor para mas maganda ang detalye, makikita mas mataas po ang water vapor sa Metro Manila. Maabot pa rin ng 30 millimeters ang approximate accumulation ng water rainfall. Ayan. Hindi kagaya ng Central Luzon pataas ng Northern Luzon part. So, mas mataas ang inaasahan o isolated rain showers ang mararamdaman pa rin sa Metro Manila, kabilang na ilang bahagi ng Calabarzon. Pero most ng west portions pa rin ng Luzon ang mas mataas ang accumulated. Kitang-kita naman sa ating water vapor, no, maabot pa rin ng at least 5 to 10 to 20 to 30 millimeters ang expectancy ng isolated rain showers. Kabilang na ang bahagi niya ng Calabarzon area. So magdala po na pananggalang na anytime nitong hapon o sa gabi o madaling araw ay makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan pa rin. Kitang-kita naman sa satellite imagery. So mula sa bahagi ng Mimaropa, sa bahagi ng Occidental Mindoro, patawid na yun ang bandang Coron, Palawan, ay despite na partly cloudy ang most ng Palawan, kasahan pa rin ng mga ilang water vapor dyan, kasahan ng mga isolated rain showers and localized thunderstorms, hanggang dyan lalo na sa bahagi pa ng Balabac, nga po, pagdala pa ng pananggalang sa ulan. Kaya yung medyo concentration po ng ating southwesterly inflow ay umaabot pa rin sa may bandang Balabac at dito sa may kalurang bahagi naman ng Mindanao area. Yung malakas na concentration ng nahahatak sa ating southwesterlies. At dito sa may bandang karagatan ng southern part ng Davao Region o ng Mindanao, medyo mataas din ang concentration dyan ng trough ng monsoon trough. So, mas matindi at mas makakaranas kayo ng mga ilang mga moderate and heavy rain showers. Pero mula dito muna sa may Southern Luzon, kasama ng Bicol Region, katamtaman din ang hinyong impapawid dyan. Kasahan din ng mga isolated rain showers all the way mula Marinduque hanggang Romblon, Masbate at Boyas Island. Katamtaman po, puro isolated rain showers po ang iiral. Wala naman sa Camarines Norte, Camarines Sur, katamtaman din nalagay ng panahon. So medyo maaraw din sa inyo dyan ha, mainit at medyo mataas din ng temperatura, pero asahan din ang mga isolated rain showers sa hapon o sa gabi, mga ilang kalat-kalat na mga ilang light to moderate showers. Pero mula dito sa bahagi ng Sorsogon, pagitan ng Katarman, Northern Samar, ay mas makakaranas kayo ng mas maulap na himpaporin at mga biglaang moderate and some heavy rain showers po. Dahil medyo mataas po ang cluster ng monsoon track dyan na nahahatak nitong si Maria. So expected ang mga moderate and heavy rain showers mula dyan sa may bandang Birian Island, Rapu-Rapu, Prieto Diaz, at Sorsogon City, pababa ng Gubat, Barcelona, Bulusan, Bulan, hanggang Matnog yan. Nagtatanong ang mga taga-Naga at Iriga kung uulanin din ba. Isolated din po, pero sa ngayon, maaraw at katamtaman ang lagay ng inyong panahon, kabilang na ang Catanduanes. Medyo mas sumusungit lang ang himpapuid ng mga taga-Legazpi, Sorsogon, hanggang dito nga po sa Matnog. At least may idea na kayo sa Bicol Region kung alin ang mas uulanin. Dito naman sa may bandang Visayas Region, lalo na sa kalurang bahagi bagamat katamtaman, partly cloudy to mostly cloudy ang mostly na umi-epekto dito sa may bandang Panay Island at Negros Region, asahan din ng mga isolated rain showers. Pero typically, mga ilang light rain showers ito dahil wala tayong nakikitaan na heavy rain potential sa bahagi ng Panay Island at Negros Region. Just in case ay mga panandalian lamang ito at hindi masyado clusterized, magiging makulimlim lamang especially sa hapon o sa gabi at expected ang mga localized thunderstorms. So be ready na lamang sa mga pananggalang sa ulan since maaraw naman sa inyo ngayong umaga ngayong tanghali. Medyo magiging maaraw kahit nakatamtaman. Damay din ang bahagi ng Cebu, Siquijor at Bohol, pero sa parting Siquijor medyo mas maulap sa inyo dyan. So expected na medyo inuulan-ulan sa inyo dyan, mga ilang light drizzle rain showers. So be ready. At mula sa may bahagi ng dito sa may bandang Leyte area hanggang Samar Region, magiging mas gloomy ang inyong himpapuwi dyan. Despite na medyo katamtaman dito sa may bandang Ormoc, pababa ng Baybay City at Liloan ng Southern Leyte, kaya asahan pa rin mga isolated rain showers and localized thunderstorms.
kabilang na ang parte ng Tacloban. Pero di gaya sa may bandang Samar Region, mula dyan sa Katarman, Palapag, pababa na yan hanggang Dolores, mas overcast and gloomy po tayo dyan at asahan ang mga ilang moderate and some heavy rain showers na mas nararamdaman dito sa may bandang Palapag, Lawang, Pambuhan, yan at kasama na ang bandang Island, Kamay, Lapinig, Archete. Magdala po na pananggalang at just in case bumaha, ingat na lamang po sa mga paghuhon ng lupa, wag naman sana mangyari. Pero at least alisto kayo dahil nakakaranas kayo dyan ng mga moderate and heavy rain showers. Pero mula sa bandang Dolores, pababa ng Paranas, Borongan City, Eastern Samar, hanggang Gian ay katamtaman kasi kaya lang medyo maurap sa inyo dyan. So expected to rin mga isolated rain showers and localized thunderstorms nitong maghapon pa rin, maging sa gabi. So medyo ready pa rin tayo, lalo na sa mga umuwi ng hapon at gabi. At especially sa mga bumibiyahe po ng malayuan din, kalimitan, bulubundukin pong area dyan. So ingat na lamang po, lalo na sa hapon o sa gabi, expected ang mga isolated, localized thunderstorms din. At wala naman sa may Mindanao, ang bahagi ng Northern Mindanao, kasama na ang Zamboanga Peninsula dahil sa cluster na ito ng trough, ng monsoon trough na nakahatak mula sa ating southwesterlies wind flow patungo dito sa direksyon ng Tropical Storm Maria ay makikita po ay heavy rain showers ang nararanasan ng mga taga Zamboanga, Sipuco, Siocon, and the rest ng mabuhay sa paligid ng Ipil at Isla ng Basilan at Hulusulu. Ingat po dahil nakakaranas kayo dyan ng medyo matagalang mga pagulan. Ingat po sa biglaang flash floods just in case. Damay na ang buong ditulog sa may Zamboanga del Norte at dito sa may bagi ng Osami City. Kalat-kalat po ng mga pagulan na may pagkilat at pagkulog. Papasok ngayon ang buong Northern Mindanao mula Iligan, Cagayan de Oro, Gingoog, Camiguin, and the rest ng Butuan at Surigao City sa Surigao del Norte. Mas maulan po sa inyo dyan, kalat-kalat po ito, at mga ilang moderate and clusterized heavy rain showers na maya-maya medyo titila yan ng konti, tapos magiging maulap. And then maya-maya na naman, medyo ulan-ulan na naman, medyo ambon-ambon po. Ganun po mangyayari dyan, lalo na sa mga taga-Cagayan de Oro, at least alam na po natin ang ating gagawin. Hindi kagaya din sa bahagi ng Lanao del Sur, pababa na yan ng Sorsogen, medyo katamtaman po, partly cloudy to mostly cloudy, pero mas maaraw po ang umira sa inyo dyan hanggang General Santos City. Magkaroon man ng mga pag-ulan sa may bandang General Santos City at Sarangani, be ready dahil cluster po ito ng southwesterlies inflow na nahahatak dito sa may bandang monsoon trough pa rin patungo kay Tropical Storm Maria. Malawak po ang paghatak niya. Dahil maganda kasi ang naging sirkulasyon kasi ng bagyong to. Kaya most of southwesterlies monsoon flow ay mas concentrated dito sa may bandang timog kanluran niya. Kaya lahat ng nasa timog kanluran na daloy ng hangin kasabay na may dalang ulan ay mas maganda ang hatak dito. Kaya sa bahagi ng Surigao del Norte and the rest ng Davao Region ay magiging katamtaman pero mas maulan sa bahagi ng Surigao del Norte and the rest ng Caraga at Surigao del Sur. Magdala rin ng pananggalang sa ulan, pero mula din sa may bandang Valencia, parte pa rin ng Bukidnon, pababa ng bahagi ng Davao Oriental, Davao del Sur ay magiging katamtaman din. Isolated din na magiging pag-ulan, pero sa ngayon ay katamtaman at medyo maaraw ang umira sa inyo dyan. So medyo isolated at randomized po magiging pag-ulan dyan, depende sa galaw ng southwesterlies inflow dito sa may katimugan o timog kanluran ng bahagi ng ating bansa kung saan dumadaloy po ng most of trough o monsoon trough patungo nga dito kay Tropical Depression Maria. So yun lamang po, madalas ang bahagi ng katimugan ang mas nakakaranas ng medyo traffic conditions at dito naman sa may bandang Luzon ang parte ng Metro Manila, ilang bahagi ng Bataan at Mimaropa ang medyo nakakaranas ng kalat-kalat na mga pag-ulan nitong maghapon lalo na sa gabi, madaling araw o bandang umaga. So yun pa ang ating magiging notice ngayong araw. At inaasahan niya na this whole weekend, ganyan po maglalaro ang ating magiging weather systems. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit at saka cyclone sector monitoring. At makikita natin yung C06 dating 94W, tumaas na nga siya, nabanggit na natin kahapon. Naaabot talaga yan ng tropical storm sa loob ng 24 oras. At tinawag na nga po sa international name na Maria. And as of 11 o'clock ngayong umaga, ay ang kanyang central air pressure na ngayon nito ay nasa 992.5 hectopascals. Ang average 1 minute average wind speed dito ay 74 km per hour.
kung sumabot na ng 93 kilometers per hour. Actually, hindi ko na dapat i-report ito si Tropical Storm Maria. Kaya lang, malakas kasi ang hatak sa ating monsoon trap. Kaya medyo nasasama pa rin natin siya sa report. Despite na malayo na to, hindi na ito masyadong naka-apekto sa bansa. Dinibigyan lang natin ng ilang papyaw data ni Tropical Storm Maria. At itong C91W, considering dissipated na po ito. Dahil kung titingnan natin sa kanyang trap, nitong C91W, ayan, ang huling report nito ay 8 o'clock AM po, yung kanyang analyzed data. So, as of 8 o'clock AM ay hindi na nagbago ng circulation. Mahina na lamang at sumasama na ito sa monsoon trap ni Tropical Storm Maria. So, considering dissipated na po talaga ito. Wala na itong chance pa na maging isang ganap na bagyo o mag-enhance o mas lumakas pa dahil hahalo na lamang yan sa monsoon trap nitong si Tropical Storm Maria. Napakalawak, ang lawak po ng nahihigop niya sa ating mga monsoon airflow. Napakalawak po kasi. So, sasama na lamang yan si 91W. So, hindi na natin expected o hindi na natin inaasahan yan na magiging ganap na bagyo talaga yan at magdudulot ng paglakas sa habagat dito sa bahagi ng hilagang kanluran ng Luzon. So, samantala, si 91W is wala na. Insignificant na ito. Hindi na natin considering yung data niya. Huling data na lamang yan, expected within 24 o 48-hour period, aalisin na rin yan sa aking tropical cyclone sector. So, wala na tayong masyadong definite observation dito kay 91W. Bakit na aktibo pa rin siya kung hindi na siya pinapansin? Baka may magtatanong, bakit aktibo pa rin siya sa ating mga satellite imagery? Well, kasi kung titingnan natin yung pinaka true color information sa kanya sa satellite imagery. Medyo may bahagyang circulation pa kasi siya, you know. Kitang-kita, medyo pumupuyo pa yung circulation niya. So, hanggat meron kasing puyo na nagsisirculate sa anumang low pressure area, manatili pa rin yung binabantayan despite na considering dissipated na po. Hindi kagaya ni Tropical Storm Maria na pwede pa umabot yan o posible pa umabot sa typhoon category, severe tropical storm to typhoon category. Kaya medyo mabagal ang pagkilos niya. Kung babalikan natin, ang kilos ni Maria ay nasa bilis na 17 km pa north-eastward. Yan, mga north-northeastward ang direksyon niya. So kung titingnan natin yung pinakadetalye ng true color RGB ni Maria, makikita po natin ay napakaganda ng kanyang circulated and upward low convection. Napaka-organized. Halos kita na po yung pinaka-central eye wall niya. Yan, kitang-kita po. So, may potential pa talaga na umabot yan sa severe tropical storm to typhoon category. Kung titingnan ninyo yung Dvorak, kung babasahin ninyo sa mga ibang weather agencies yung kanyang Dvorak properties, makikita ninyo ay sa may potentially pa na tumaas ito. Sa mga meteorological agency, malamang umaabot pa yan ng hanggang 72 knots, so 120, mga 72 to 80 knots. Probably 60 to 75 knots, ganyan. Kung pagbabasehin nila sa automatic Dvorak observation. Kung ako titingin sa Dvorak niya, ay posible pang makikitaan siya na pag-abot sa severe tropical storm to typhoon category. Kasi yung pinaka-dark portions ng Dvorak niya mula sa pinakagitna, yan pati yung outer band ng south quadrant, napakalakas na po. Approximate na yan. Maabot na ng halos 90 to 120 kilometers per hour. Estimated po yan. Aabot pa ng mga 180 to 120 kilometers per hour. So, yun po ang nakikita natin dito base sa kanyang Dvorak float. So, tingnan natin. Pero kung titingnan nyo, mga forecast yan, ganun din ang pinapakita. Dahil kung pagbabasin natin sa ating tropical cyclone track primary, itong si Tropical Storm Maria ay aabot pa ng severe tropical storm to typhoon category by August 9, bukas. Yan, according dito, bukas sa atin. Pero sa oras natin sa Pilipinas, inaasahan na aabot ito ng severe tropical storm mga bandang gabi. Aabot pa ng severe tropical storm at di pagitan yan. Siguro kung madaling araw ay posible pang umabot ng typhoon category by siguro umaga o madaling araw po. Bukas yan ng Biyernes. So pagitan yan, mamayang gabi hanggang bukas po ng Biyernes ay posible pang umabot sa typhoon category ayon dito sa forecast. So, kitang-kita naman natin. At malinaw naman sa ating satellite imagery yung pinaka-circulation din, maging sa kanyang Dvorak properties. Pati yung pinaka-central sphere
pulido na rin at malakas ng sipa niya. Ito kasing satellite na swell na to, ito yung responsible sa malakas na sipa, yung tropical storm signal, wind signal. Diyan nalalaman yung properties niyan. Diyan sa satellite imagery niya. So, malakas ang sipa niya. Kung pagbabasa naman natin ang tropical cyclone na combination ni Maria, makikita din ang tsansa na aabot niya ito ng typhoon category. Ayun, sa kanyang 64 knot radius winds. So, malinaw dito, probably by bukas. Bukas na rin. Oh. According dito, alas 8 ng umaga sa atin, yung forecast niya. Naaabot ng typhoon category. So, kung hindi bukas na madaling araw, o between ng madaling araw hanggang bukas ng umaga, ay posibleng mabot pa ng typhoon category itong si Maria. Kung hindi man siya manatiling severe tropical storm. So, depende pa yan. Mag-aabot pa yan, magbabago pa yung intensity niyan anytime sa loob ng 24 to 48 hour period. Pero at least nasisiguro natin ang chance na maging typhoon category ay mataas yung ipinapakitang confidence ng mga forecast track na ating ginagamit. Ngayon, meron ba susunod? Kay 91W ulit. Well, kung titingnan natin sa ating West Pacific Basin, sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, so far ay hindi naman natin nakikitaan ng kasalukuyan na may susunod sa kanya. Pero ayon dito ay nanatiling aktibo si 91W. So, titingnan natin kung magre-re-enhance yan dahil maaaring by possibility na magkaroon pa rin ng re-enhancement itong si 91W pagkilos niya ng pasilangan bago ito mag-north-northeastward. So, may mga potential pa siyang ipinapakita sa formation probability niya in real time. Pero sa ngayon, napakaalanganin ng ipinapakita. Pero sa ating global spectrum model, kung titingnan natin dito, ay nakikitaan, nagkakaroon pa rin ng sariling circulation, itong C91W. Yan. Nag-re-enhance po siya, nag-reset. Ayan, C91W. So, ito yung ating babantayan dahil dito, nag-dissipate siya and then by August 10, nag-re-enhance siyang muli. So, titingnan natin kung magtutuloy itong mag-re-enhance by August 10 to 11, 2024. Then nagkakaroon ng pinapakitang improved circulation siya, itong C91W. So, nanatiling stationary observation. Pero kung pagbabasehan naman natin ang mean sea level pressure, ganun din ang ipinapakita, mukhang magre-re-enhance siya. Kung hindi bukas, by August 10. So, ngayon, magdi-dissolve siya and then magre-re-enhance pagdating din sa may pinakakanto ng ating PAR. By August 10 o 11, 2024. Habang lumalayo itong si Maria. So, tingnan natin kung mangyayari yan mga folks ayon dito sa forecast ng ating global spectral model. Abang-abang na lamang. At sa ating alon naman so far ay ang Batanes Group of Islands lamang ang medyo may tumataas na pag-alon dyan. Pero the rest ng bansa natin mukhang wala namang nakataas na gale warning at pataas na alon. So, wala tayong magiging problema sa mga papalaot ngayong araw. Samantala, sa ulat lindol, so far, ay mula sa naging pagkaroon ng noise kahapon, so far ngayong araw ay katamtaman at wala naman nagiging problema. May mga ilang mga lighter magnitudes lamang na nadedetect ng aking seismograph. So, kung sisilipin natin sa data feed ni PBOX since 12 p.m., kung titingnan natin dito, wala naman tayong so far na namataan na magnitude 4.0 pataas, pero marami-rami na kaagad ang mga magnitude o aftershocks, lalo na dito sa may bandang silangan pa rin ng lingig o bandang silangan na hinatuan sa Surigao del Sur pa rin. So, ingat sa mga kababayan natin dahil patuloy pa rin nakakaranas ng mga tuloy-tuloy na aftershocks dyan sa bandang baybayin ng Surigao del Sur. So, titingnan natin ang total earthquakes ngayong araw. So, iloload natin ang month of August. Total earthquakes na natin ay nasa 537 na kaagad na total earthquakes. Mukhang mas magiging marami ang magiging pagyanig natin ngayong month of August Nasa mahigit kalahati na kaagad o 537 total earthquakes na tayo. 506 dito is magnitude 2.0 pataas, 26 dito is magnitude 4.0 pataas, tatlo sa magnitude 5 at nanatiling dalawa ang ating magnitude 6.0. Mukhang merong mas mahihigitan ang mga nakaraang buwan na total earthquakes dahil nakakamahigit sa 530 total earthquakes na kaagad tayo. August 8 pa lamang.
So, tingnan natin ang mga mangyayari mga folks at malalaman natin sa comparison ng nakaraang taon kung nahigitan din niya ang total earthquakes for the month of August 2024. At sa huling part ng report natin ay so far ay mula sa ating space weather observations ay merong forecasted na predicted na GEO category. Bagamat hindi nakikitaan sa ating NOAA KP index ngayong araw na posibleng tumaas pero may mga unsettled na mararanasan na KP 2.3 KP index. So G2 geomagnetic storm predicted. Mukhang nangyayari na, unsettled ito. Hindi naman masyadong mataasan. Pero expected na highest storm na to na mapipredict ngayong araw. Pero by August 9 pa o bukas pa o hanggang August 10, posibleng mabot pa ng G2 geomagnetic storm ang inaasahan mula bukas po ng August 9 at August 10. Yan ang medyo abang-abangan na lamang natin. Expected potential impacts daw. Ang report nito kaninang 3 a.m. po o 3:45 a.m. to be exact. So expected na may mga ilang separate seeds ng solar flare dahil nagkaroon nga po tayo ng bahagyang pagtaas ng ating solar X-ray flux o solar flare. At mabot nga to ng at least minor na M2.1 kaninang 9:06 a.m. at nagtapos ito as 1.3 kaninang 9:15 a.m. At kanina namang madaling araw, 2:54 a.m. nag-maximum ito sa moderate, almost moderate at 5.0 and 5.0. At nagtapos ito kaninang 3:08 a.m. oras sa Pilipinas na ng M2.5 category. So kung titingnan natin, ito yun, M5.0 pataas ang tumitik. Ito yun, yan, M5, mabot ng M5, ayan o, 5.0. And then, itong kanina lamang, 1.7 maximum to 2.1. Yan, ang naging category ng solar photon flux. So titingnan natin in details para sa mas magandang detalye. At least kompleto po tayo ng pinaka-detail. At least gusto mainuwaan pa. Ang pinaka-highest po is M5.2 yan. At naganap yan kaninang 2:54 a.m. At itong kaninang 9:04 o 9:08 a.m. Ayan. As 1.9. So yun po ang ating solar X-ray flux natin ngayon. So, yung forecast ng nowcast index natin, inaasahan daw by August 10, ay posibleng umabot nga po ito ng hanggang G2, G1 to G2 moderate, geomagnetic storm. So, starting bukas po yan, ang mga bandang hapon o gabi, and then by umaga ng August 10, 2024, na posibleng umabot tayo ng KP 5 index or moderate G2 geomagnetic storm. Antayin at abang-abang na lamang natin yan simula bukas. Apektado ng bahagya ating magnetosphere, pumitik ito, nag-distort at 59 o 5.7 nanotesla. So expected pa rin ang mga ilang auroral effect. Maaaring siguro hindi ngayon ramdam pero bukas siguro, yun, mas mararamdaman po ang matinding auroral activity. Ngayon medyo hindi kasi ngayong araw hanggang KP2 ang pinakamataas na predicted na magiging geomagnetic storm natin. Apektado ang Southeast Asia kasama ang Pilipinas at mula pa kaninang madaling araw sa bandang Mid-Pacific. So mga ilang minor lamang na mga current fluxes na mararamdaman natin at ilang fluctuations, ilang satellite disorientation. Yan, typically mga increased low drag, below Earth orbit, ilang high frequency propagation, malamang between 20 meters to 80 meters pa rin po yan. Mga ilang noise lamang ang mararamdaman. Pero mas mararamdaman natin yan bukas po kapag pumitik na po sa hanggang G2 geomagnetic storm. Sa ngayon, mga ilang minor lamang. Wala naman tayong masyadong problema sa ating solar wind. Ngayong araw, mas mararamdaman lang natin simula bukas hanggang August 10. Ayan o. Medyo may tatama na ilang portions ng malakas na solar flare sa Earth na magdudulot ng mataas na pagtitik sa ating geomagnetic field. So, tingnan natin. Ang unang maapektuhan dyan ay ang solar flux at yung ating solar proton flux. At narito naman ating 3D 2D weather forecast para sa araw ng Huwebes, August 8, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, August 8, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit namin anytime sa ating website at www.timoweather.com para sa pangdali na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong umaga. Hindi ko nabanggit yata yung total rainfall namin sa Caloocan na mabot ng 20.7 mm. So, malakas ang naging pag-ulan namin kaninong umaga. So, visit lamang sa aking website din para sa gusto malaman ng ibang detalye na hindi natin isama sa report ngayong umaga. At pwede na rin ninyo tingnan ang aking dashboard sa aking webpage para sa mga data feeds and dynamic event mula mismo sa aking weather station reading at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.